Ang isang biyenang parang anghel, naging magnanakaw, isang nakakakilabot na lihim, na bunyag matapos ang isang gabing lihim na pakikinig. Sa buhay ng bawat babae, ang kaligayahan sa pag-aasawa minsan ay parang isang maikling panaginip, isang kaakit-akit na ilusyon. May mga naniniwalang natagpuan na nila ang langit sa pamilya ng kanilang asawa. Ngunit kalaunan ay natuklasan na pumasok lang pala sila sa isang kulungang ginto. Ang kwento ni Maria ay isang nakaluluhang salaysay tungkol sa isang panaginip na nagkawasak. Inakala niya noon na mayroon siyang pinakamagaling na biyenan sa buong mundo, hanggang sa isang gabi, hindi sinasadyang narinig niya ang isang pag-uusap mula sa silid tulugan nito. Ang mapait na katotohanan na nabunyag ay nagtulak sa kanya upang umalis at bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang sa gitna ng malamig na gabi. Bakit kaya ang isang biyenan na dati mabait at mapagmahal ay naging ganoon kalupit? Bakit ang isang asawang dati maasikaso at mapagmalasakit ay tumalikod sa kanya sa isang sandali lang? At ano ang nagbigay lakas kay Maria, matapos ang maraming pagpapatawad at sakit, upang tumayo at pumili ng isang bagong landas para sa sarili niya? Samahan niyo kaming pakinggan ang kwentong puno ng damdamin tungkol sa buhay ni Maria, isang manugang na inakala niyang mapalad, ngunit isang gabi, isang lihim ang nagpaiyak at nagpamulat sa kanya. Ako si Maria, 32 taong gulang. Kung mayroong magsabi na ang pagiging manugang ay isang pasanin, isang sakripisyo na puno ng kahihiyan, inakala ko noon na ako ay isang eksepsyon. Noong mga unang araw ko sa bahay ng aking asawa, namuhay ako sa pagmamahal at pag-aalaga na akala ko ay sa kwento lang nangyayari. Pero hindi ko inaasahang. Sa likod ng mainit na balakayo na iyon ay isang malupit na katotohanan na nagpabiyak sa aking puso. Ipinanganak ako sa isang pamilyang may kaya sa Maynila. Ang aking mga magulang ay nagnegosyo ng mga materyales sa konstruksyon, at dahil sa maayos ang takbo ng negosyo, hindi ako nagkulang sa kahit na anong bagay mula pagkabata. Mula sa pera sa pag-aaral, pagkain at damit hanggang sa mga biyahe kasama ang mga kaibigan, lahat ay sapat. Tinuruan ako ng aking mga magulang na maging mapagkumbaba at mag-isip para sa iba. Lumaki ako sa pagmamahal na yon. At akala ko ang buhay ay puno lang ng madali at magagandang bagay hanggang sa makilala ko si Jose. Nagkakilala kami sa isang pagtitipon ng dalawang pamilyang matagal nang magkakilala. Ang pinakanagustuhan ko sa kanya ay ang pagiging magalang niya sa mga matatanda. Hindi siya umuupo ng hindi inaalok at hindi kailanman kailangang paalalahanan na bumati. Nagsimula ang aming pagmamahalan sa simpleng mga text message at unti-unting lumalim. Matapos ang halos isang taon ng panliligaw, nag-propose si Jose. Agad akong pumayag. Ipinapangako kong ituturing kitang parang tunay na anak. Noong sandaling iyon, namula ako, ngunit sa loob-loob ko, mayroong kakaibang kaligayahan. Aling babae ang mamahalin agad ng biyenan sa unang tingin pa lang. Ang aming kasal ay ginanap sa isa sa pinakamarangyang restaurant sa Quezon City. Lahat ng tao ay humanga at pinuri ako sa pagkakaroon ng isang mabuting asawa, at isang pamilya ng asawa na may magandang asal at disiplina. Ang aking biyenan ay elegante, mahinahon. At may malawak na pag-isip. Isang matalik kong kaibigan pa nga ang bumulong sa akin, ilang buhay kaya ang minabuti mo para magkaroon ka ng ganyang kabait na biyenan. Narinig ko iyon at ang puso ko ay punong-puno ng kasiyahan. Pagkatapos ng kasal, lumipat ako upang tumira kasama ang pamilya ng aking asawa. Ang bahay ay may 4 na palapag. Matatagpuan sa isang tahimik at malinis na kalye sa Davao. Ang aking mga biyenan ay nasa 2 palapag, habang ang aming mag-asawa ay nasa 3 palapag. Tuwing umaga pagkagising ko, nakahanda na ang almusal, at mahinahon akong tatawagin ng aking biyenan, Maria, gising na, kumain ka na ng almusal at magpahinga ka na, anak. Ang pagiging manugang ay hindi naman parang naglilingkod sa militar para maging mahirap. Ilang beses kong inalok na tulungan siyang maghugas ng plato at maglinis ng bahay, ngunit tinataboy niya ako. Hayaan mo na akong gawin ito. Bagong kasal ka pa lang, baka masira mo, baka masayang lang. Ang aking asawa ay mahal na mahal din ako. Pagkatapos ng trabaho, pumupunta siya sa kusina upang tulungan ang kanyang ina, at pinapabilis niya akong umakyat sa kwarto upang magpahinga. Pakiramdam ko ay isang prinsesa na pumasok sa isang mundo ng engkanto, na minamahal at pinapahalagahan ng buong pamilya ng aking asawa. Hindi ako nag-atubili na ibigay ang anumang bagay para sa aking biyenan. Ang lahat ng naipon ko mula noong ako ay dalaga pa.
Ibinigay ko sa kanya para itago. Binilhan ko pa siya ng gintong kwinta sa kanyang kaarawan at isinama ko siya sa spa. Ang pakiramdam ng pagiging anak niya ng pagtawag sa kanyang nanay ay nagpasaya sa akin. Sa mga araw na yon, akala ko ay naabot ko na ang rurok ng perpektong buhay mag-asawa. Hanggang sa isang araw. Pagkatapos ng kasal, ang buhay ko ay dumaan ng tahimik at malambot na parang isang panaginip. Tuwing umaga, gising na ang biyenan ko at nakapagluto na ng masarap na almusal. At mahinahon niyang kakatukin ang pinto ng kwarto namin, kasama ang pamilyar na pangungusap, "Maria, gising na, anak, kumain na tayo ng almusal. May sunny side up na paborito mo rito." Bumaba ako. At nakita ko na nakahanda na ang mesa, mayroon ng baso ng gatas, at tinanong niya pa ako kung masarap ba ang tulog ko o kung masakit ba ang likod ko. Ang asawa ko naman ay inihahatid ako sa trabaho tuwing umaga, at sa gabi ay kumakain kami kasama ang kanyang mga magulang. At pagkatapos ay akyat kami sa kwarto upang manood ng pelikula at mag-usap. Napakatahimik ng buhay mag-asawa. Isang araw, habang naghahanda ako para sa trabaho, bigla akong tinawag ng aking biyenan sa kanyang silid. Ang kanyang mukha ay medyo tensyonado, ngunit ang kanyang boses ay mahinahon pa rin. "Maria, may gusto akong ipakiusap sa'yo." Tumango ako ng walang pag-aalinlangan. "Sige po, Nay." "Ano po yon?" Nag-atubili siya ng ilang sandali at pagkatapos ay mahinang sinabi. "Plano naming magtita ligaya na magtayo ng spa para sa mga matatanda sa Cebu. Mayroon siyang lugar at mga tao, ngunit kulang kami sa puhunan. Pwede ba akong manghiram sa'yo ng 4,440 milyong yen?" Nahihiya akong sabihin sa tatay mo. Nagulat ako, ngunit agad nang umiti. "Siyempre po, Nay. May sarili po akong savings. Agad ko po yung i-withdraw para sa inyo. Pero tandaan niyo po ang halaga para matrack ko, at para makuha ko rin po sa huli, Nay." Hinawakan ng biyenan ko ang aking kamay, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagpapasalamat. "Salamat, anak. Alam kong maiintindihan mo ako." Iyon lang. Mas lalo kong naramdaman na napakaswerte ko na maging manugang niya. Inwithdraw ko ang pera at ibinigay sa aking biyenan sa araw na yon. Nang walang anumang kasulatan, dahil para sa akin, siya ay nanay ko. Kung ano ang sinabi ng nanay, iyon ang susundin ko, nang walang pag-aalinlangan. Ngunit hindi ko inaasahan. Ang sandaling iyon ang simula ng serye ng mga araw kung saan unti-unti akong nahulog sa pagdududa at sakit. Makalipas lang ang 2 linggo, tinawag ulit ako ng biyenan ko sa kanyang kwarto. Oras na ito ay sa gabi, habang ang asawa ko ay nasa business trip. "Maria, may inaayos sa lugar, kulang ako sa pera para sa gastusin. Pwede ba akong humiram sa iyo ng karagdagang isa-isa 50 milyong yen?" Nag-atubili ako ng kaunti. Kahit na malaki ang sweldo ko, ang isa-isa 0 ay hindi maliit na halaga. At saka, kakabigay ko lang sa kanya ng 4,440. Gayunpaman, naisip ko na marahil ay nahihiya siyang magtanong sa asawa ko, at natural lang na magastos ang pagbubukas ng negosyo. Pumayag ako. Mula noon, ang mga pagkakataong manghiram siya ng pera ay naging mas madalas. Bawat pagkakataon ay may iba't ibang dahilan, minsan ay pambayad sa upa, minsan ay pambili ng mga kagamitan. Minsan ay may naniningil ng utang. Sa simula ay isa-isa 0, pagkatapos ay 2,220, 100 milyong yen. Sa kabuuan, nabigay ko na sa kanya ang halos 8,880, 400 milyong yen. Nang mahinahon akong nagtanong, "Nay, kailan po ba magbubukas ang spa? Bibisitahin ko po kayo para batiin." Biglang nagulat ang biyenan ko, at mabilis siyang nagtaboy ng kamay. "Naku, hindi pa, anak." Habang nasa labas ang biyenan ko, lihim kong tinawagan si Tita Ligaya, ang taong sinasabi niyang kasosyo niya. Pagkatapos ng ilang paunang tanong, natigilan ako nang sumagot si Tita Ligaya. "Ano? Foodspe? Hindi kami kasosyo ng nanay mo. Matagal na akong walang negosyo." Bumilis ang tibok ng puso ko na parang gusto nitong lumabas sa aking dibdib. Anong ibig sabihin nito? Binitawan ko ang telepono at nanginginig ang aking kamay. Isang malamig na pakiramdam ang dumaloy sa aking likod. Kung gayon, lahat ay isang kasinungalingan. Naghihintay ako sa pag-uwi ng biyenan ko.
At hindi ko napigilan ang sarili, tinanong ko siya ng direkta, "Nay, nakausap ko po si Tita Ligaya. Sabi niya, hindi kayo magkasosyo sa anumang negosyo. Maaari po ba kayong magpaliwanag sa akin?" Natigilan ang biyenan ko at nautal siya, kasi pinag-isipan ko pero hindi na lang natuloy. "Huwag kang magalit sa akin, anak." Nanatili akong tahimik. Naghihintay sa susunod niyang sasabihin at pagkatapos lumuhod siya. Ang biyenan ko, ang babaeng inakala kong mabait at desente, ay lumuhod sa sahig, yumakap sa aking mga binti at humagulgol. Nagkamali ako. Wala akong anumang spa. Nagsugal ako at natalo ako ng husto. Akala ko mababawi ko ang pera pero mas lalo lang akong natalo. Takot akong malaman ito ng asawa mo. Baka hiwalayan niya ako, wala na akong malalapitan kundi ikaw. Natulala ako. Sobra akong nagtiwala sa tao. Ang isang huwarang biyenan na ipinagmamalaki ko sa aking mga kaibigan. Ay niloloko pala ako araw-araw, buwan-buwan, sa isang maayos at mapanlinlang na paraan. Pagkatapos ng gabing iyon na lumuhod ang biyenan ko upang aminin ang kanyang pagsusugal, hindi ako makatulog. Ang mga imahe ng nakaraan ay paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan, ang mga almusal na iniluto niya, ang mga pagkakataong binilhan niya ako ng bitamina. Ang malumanay na yakap kapag gabi na akong umuwi, lahat ay isang maskara pala. Ayaw kong maniwala, ngunit ang katotohanan ay laging malamig at malupit. Binunot nito ako mula sa matatamis na ilusyon na dati hinahawakan ko ng mahigpit. Kinabukasan, tahimik akong nag-empake ng aking mga damit. At balak kong umuwi sa bahay ng aking mga magulang sa loob ng ilang araw upang manahimik. Ngunit ang aking biyenan ay naghihintay na sa labas ng pinto ng kwarto. "Maria, nakikiusap ako sa iyo. Huwag kang umalis." Alam kong nagkamali ako. Nangangako ako na hindi na ako magsusugal kailanman. Mula ngayon, magbabago na ako. Tahimik ko siyang tiningnan. Ang kanyang mga mata ay pamamaga. Siguro ay umiyak siya buong gabi. Sa sandaling iyon, lumambot ang aking puso. Sige, mananatili ako. Ngunit inaasahan ko na tutuparin niyo ang inyong pangako. Ayaw kong makaapekto ang bagay na ito sa aming pamilya. Yumakap siya sa akin, at ang kanyang mga luha ay bumuhos, tumango siya na parang isang bata. Inakala ko na ang pagiging mapagpatawad ay makapagpapabago sa isang tao. Ngunit nagkamali ako. Pagkatapos lamang ng halos 2 linggo, muling humingi ng pera ang biyenan ko. Oras na ito ay 666 30 milyong yen. Ang dahilan, pambayad ng utang sa isang kakilala. Nagduda ako, ngunit pinilit kong kumbinsihin ang sarili na kailangan niya talaga ng pera. Ibinigay ko sa kanya. At magkasama kaming nag-aalaga sa pamilya. Hindi ako nagsabi dahil ayaw ko siyang mahirapan sa pagitan ng 2 pinakamahalagang babae sa kanyang buhay. Isang araw, naglakas loob akong magtanong. "Nay, naitala po ba ninyo ang mga naunang halaga? Para masubaybayan ko po, dahil minsan ay nalilito na ako." Nagkislap-kislap ang mga mata niya at mumiti, "Naku, anak." Ngunit patuloy akong kumapit sa isang maliit na pag-asa na magbabago nga siya. Sa panahong iyon, namuhay ako sa patuloy na tensyon. Sinimulan kong ilihim sa aking asawa ang katotohanang naibigay ko na ang halos 11,150 milyong sa kanyang ina. Natatakot akong malungkot siya, natatakot akong madismaya siya. At natatakot din akong tingnan ang sarili ko na parang isang tanga na madaling maabuso. Nawalan na ako ng ganang kumain at hindi na ako masaya kapag naglalakad kasama ang aking asawa tulad ng dati. Napansin niya ang pagbabago at nagtanong, "Maria, bakit ka nagkakaganyan? Parang iba ka nitong mga nakaraang araw, may nililihim ka ba sa akin?" Ngumiti lang ako at sinabi, "Medyo pagod lang ako. Siguro dahil sa trabaho." Hindi ako naglakas loob na sabihin sa kanya. Hindi dahil hindi ako nagtitiwala sa kanya. Kundi dahil hindi pa ako handang makita ang reaksyon niya kapag nalaman niyang niloko siya ng sarili niyang ina. Pagkatapos, isang araw. Nagpa siya akong bisitahin ang dating pinagtrabahuhan ng biyenan ko, kung saan siya nagbebenta ng mga pampaganda. Gusto kong malaman ang karagdagang impormasyon. Si At Carla. Ang kanyang dating katrabaho, ay tumingin sa akin nang may pag-aalinlangan nang marinig niya ang aking tanong, "Maria, ayaw kong makialam, pero dahil manugang kanya, siguro dapat mong malaman." Narinig ko yon at naramdaman ko na parang kinurot ang aking puso.
Walang mas higit pa sa pakiramdam ng pagtataksil. Nang gabing iyon, nagpa siya akong kausapin ang aking biyenan. Oras na ito ay hindi na isang mahinahon na pagtatanong, gusto ko ng malinaw na sagot. Nay, nakikiusap ako sa inyo, sa pagkakataong ito, magsabi kayo ng totoo. Humiram kayo sa akin ng kabuang halos 11,100 na. Totoong tanong, saan niyo ginamit ang perang iyon? Tahimik ang biyenan ko ng ilang sandali. Pagkatapos, umiyak siya, nagsugal ako. Alam kong hindi dapat, pero hindi ko kayang tumigil. Sa tuwing natatalo ako, iniisip kong mababawi ko, at kapag napanalo ko, matatalo ulit parang demonyo na, anak. Paumanhin. Naramdaman ko na parang umiikot ang aking utak. Sinubukan kong manatiling kalmado, ngunit nanginginig na ang aking boses, Nay, bakit hindi niyo sinabi sa asawa ko? Bakit ako lang ang binalingan niyo? Hindi ba ninyo naisip ang magiging resulta? Yumuko lang ang biyenan ko at nanatiling tahimik. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang sinabi. Hindi ko na kayang magpatuloy sa ganito. Kung gusto ninyong magtiwala ako, huwag ninyo akong lokohin. Mula ngayon, hindi na ako magbibigay sa inyo ng kahit na anong pera. Kung kailangan niyo ng tulong, kailangang malaman ng buong pamilya. Hindi ko na kayang maglihim pa. Tiningnan niya ako, namumula ang kanyang mga mata, at walang sinabi. Lumabas ako ng kwarto na may mabigat na damdamin. Siguro, dumating na ang panahon na kailangan kong makipag-usap ng direkta sa aking asawa. Pagkatapos kong umalis sa kwarto ng biyenan ko noong gabing iyon, umakyat ako sa aming kwarto na may mabigat na damdamin. Hindi ko na kayang maglihim o manahimik pa. Napakaraming pera na ang nasayang sa mga walang saysay na pangako, sa mga ito na ang huling beses. Hindi ko kayang pasanin ang buong pamilya na ito mag-isa dahil lang sa awa o paggalang. Kinabukasan, nang umupo ang aking asawa sa hapagkainan, mahinahon kong sinabi, Honey, gusto kong mag-meeting tayo bilang pamilya mamayang gabi. Mayroon akong ilang bagay na kailangan kong linawin. Tiningnan ako ni Jose nang may pagtataka, ngunit tumango rin siya, mayroon bang ganoong seryosong bagay na kailangang mag-meeting pa? O may ginawa na naman si nanay sayo? Tahimik lang ako. Ngunit sa tingin ko ay hindi na natin maitatago ang lahat ng bagay. Ito ay tungkol sa pera at tiwala. Lumingon ako sa aking biyenan at tiningnan siya ng direkta sa kanyang mga mata. Yumuko siya. At mahigpit na hinawakan ang kanyang mga kamay. Humiram kayo sa akin ng napakaraming pera na may kabuang halos 11,100. Sa simula ay sinabi niyong magtatayo kayo ng spa. Pagkatapos ay sinabi niyong pambayad sa puhunan at marami pang iba't ibang dahilan. Nagtiwala ako sa inyo kaya hindi ako nagtanong, hindi ako nag-verify, ngunit kinumpirma ko na. Hindi kayo nagtayo ng anumang spa. Ang lahat ng perang iyon, ginamit niyo sa pagsusugal at sinungalingan niyo ako sa loob ng maraming buwan. Ang atmosfera ay parang yelo. Namutla ang aking biyenan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang asawa. At ang kanyang boses ay parang pumutok, totoo ba yon, Mila? Nanginginig ang biyenan ko. At ang mga luha ay bumuhos, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako, honey. Naisip ko lang na mababawi ko ang pera, ngunit mas lalo lang akong natatalo. Hindi ko sinasadya. Hinawakan ako ni Jose sa kamay, at nagulat siyang tumingin sa kanyang ina, Nay, bakit ka ganyan? Sabi mo sa akin, tumigil ka na mula pa noong nakaraang taon. Nangako ka sa akin at kay tatay na hindi ka na magsusugal. Humagulgol ang biyenan ko, alam kong ako ang may kasalanan, pero hindi ko na napigilan. Akala ko mananalo na ako. Pero natalo ulit ako at nanghiram ulit ako para mabawi. Ayaw kong malaman ang tatay mo, kaya si Maria na lang ang kinausap ko. Lumingon ako sa aking asawa at ang aking boses ay parang nasasakal. Alam mo ba, hindi ko pinagsisisihan ang pera, pero masakit sa akin ang maloko. Inakala ko na mahal ako ni nanay bilang tunay na anak. Hindi ko inakala na tingin niya sa akin ay parang isang safety deposit box para makakuha ng pera habang ngumingiti pa rin sa akin araw-araw. Sa pagkakataong ito ay totoo na. Ngunit hindi siya lumingon. Tahimik na umupo si Jose na parang estatwa. Matapos ang ilang sandali, marahan niyang hinawakan ang aking kamay, paumanhin. Wala akong alam na ganito ang nangyayari. Gaano katagal ka nang nagtitiis mag-isa? Tiningnan ko siya at ang aking puso ay halo-halong damdamin.
Siguro hindi ako galit sa kanya kundi galit sa sarili ko dahil sinubukan kong panatilihin ang isang pamilya na nagtatago ng panloob na pagkabulok. Kinabukasan, tahimik ang buong pamilya. Ang atmosfera ay tensyonado. Maagang umalis sa trabaho ang aking biyenan at hindi bumati. Ang aking biyenan naman ay tahimik na hindi lumabas ng kanyang kwarto. Hapon, pag-uwi ko mula sa trabaho, inilagay ko ang aking bag at nakita ko ang aking biyenan na naghihintay sa sala. Suot niya ang isang lumang damit at sa kanyang mga kamay ay may hawak na tumpok ng papel. Nang makita niya ako, tumulo ang luha sa kanyang mga mata at sinabi, nakasulat na ito ang aking pangako. Maria, nakikiusap ako sa iyo, bigyan mo ako ng pagkakataon na magbago. Huwag mong iwanan ang pamilyang ito. Kinuha ko ang papel at naramdaman kong naiiyak na ako. Hindi ko naisip na alis ako, ngunit hindi ko rin kayang magpatawad ng ganoon kadali. Kung patuloy akong magiging mapagpatawad, sino ang magiging responsable sa mga sugat sa aking puso? Mahinahon kong sinabi, Nay, hindi ako alis. Ngunit kailangan ko ng oras. Mula ngayon, ang lahat ng bagay na may kinalaman sa pera ay kailangang malaman ng buong pamilya, hindi lang ako. Ayaw kong maging isang anino ng tiwala muli. Umiyak ang aking biyenan at tinakpan niya ang kanyang mukha. Tahimik akong umalis at umakyat sa aming kwarto. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng kasal, naramdaman ko na napakalayo namin ng aking biyenan, kahit na ilang hakbang lang ang layo namin. Bumalik ako sa aking trabaho. Ngunit ang aking isipan ay laging nakabitin sa isang gulo na walang mahanap na solusyon. Ang mga imahe ng aking biyenan na lumuhod at umiyak. Nang biyenan kong tahimik na umalis sa gitna ng family meeting, ng mga matang puno ng pagkadismaya ni Jose, lahat ng ito ay bumabalot sa akin gabi-gabi. Umuwi siya ng gabi at ang dahilan ay trabaho pa rin. Hindi ako sigurado kung totoo iyon, ngunit wala na akong lakas na magtanong. Dahil kailangan ko pang matutong mamuhay kasama ang pakiramdam ng kawalan ng katiyakan sa sarili kong tahanan. Isang gabi, habang naghuhugas ako ng plato, umuwi ang biyenan ko. Pumasok siya sa bahay na may mukhang pagod at may hawak siyang isang bag ng papel. Nang makita niya ako, tumango siya ng bahagya at tumingin sa taas, nasaan ang nanay mo? Nag-atubili ako. Nasa kwarto po siya mula pa kanina, nakita ko na nakasarado ang pinto. Walang sinabi, hinubad niya ang kanyang sapatos at dahan-dahang umakyat. Pagkatapos ng halos 10 minuto, narinig ko ang isang pag-aaway mula sa ikalawang palapag. Ang boses ng biyenan ko ay malinaw sa bawat salita, ilang beses na ba kitang pinagpasensyahan? Sapat na ba ang pagtitiis ko? Nagsusugal ka hanggang sa manghiram ka sa iyong manugang, at pagkatapos ay balak mo pa itong itago. Ang boses ng biyenan ko ay humagulgol, alam kong mali ako, nagkamali lang ako. Huwag mo na akong sigawan pa, baka marinig ng mga kapitbahay. Ang biyenan ko ay halos sumigaw, hayaan silang marinig, para malaman nila ang tunay na mukha ng pamilyang ito. Alam mo ba kung gaano ako kahiya? Tumayo ako sa kusina at mahigpit na hinawakan ang gilid ng mesa. Ang pakiramdam ng sakit ay hindi ko maipaliwanag. Kung gayon, ang pamilya ng aking asawa ay hindi perpekto tulad ng inakala ko. Ang magandang asal na yon, ang malumanay na pag-ugali ng biyenan ko, ay isang balakayo lang na nagtatago sa panloob na kaguluhan. Kinabukasan, habang naghahanda ako para sa trabaho, tinawag ako ng biyenan ko, Maria, pumasok ka rito, may gusto akong sabihin sa'yo. Inilagay ko ang aking bag sa upuan at sinundan siya sa sala. Natatakot akong masira ang aming pamilya. Yumuko ako. Ipinagpatuloy niya, hindi ngayon lang nagsusugal ang nanay mo. Nagsusugal na siya noong nagbebenta pa siya ng mga pampaganda. Noong panahong iyon, dahil natalo siya ng lahat ng pera para sa mga paninda, tumigil siya sa pagbebenta. Sinamahan ko siya noon para magparehab at muntik na kaming maghiwalay. Ngunit umiyak si Jose at nakiusap na patawarin ko ang nanay niya. Nangako siya na titigil pero bumalik ulit siya sa dati. Itinaas ko ang aking ulo at hindi ako makapaniwala, kaya. Bakit niyo itinago sa akin? Bakit walang nagsabi sa akin? Manugang ako, wala ba akong karapatang malaman? Bumuntong hininga siya, tiningnan ako ng may pagkapuot sa sarili. Dahil magaling magpanggap ang nanay mo. Nagpapanggap siyang mabait at mahinahon sa harap mo. Naniniwala naman si Jose sa nanay niya. Kung sinasabi ko, walang maniniwala. At ikaw?
Kung patuloy na ganyan ang nanay mo, makikipaghiwalay na talaga ako. Gagawin ko ang sinabi ko. At umaasa ako na huwag mong pasanin ang lahat ng ito mag-isa. Isang bagong kasal na babae na kailangang magtago ng kanyang mga luha sa loob, napakahirap. Naramdaman ko na parang masakit ang aking ilong. Tumayo ako, yumuko, salamat po, tatay. Sa pagsasabi ng totoo sa akin. Ayaw ko rin pong masira ang pamilya, pero hindi ko na kayang magpanggap na wala akong alam, magpanggap na magpatawad habang buhay. Tumango ang biyenan ko. Parang gumaan ang kanyang pakiramdam. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa balkonahe, nakatingin sa kalye, tahimik na lumapit si Jose at umupo sa tabi ko. Inabot niya sa akin ang isang baso ng mainit na tubig at mahinang sinabi, alam kong mas marami kang pinagdaanan kaysa sa sinasabi mo. Hindi ako lumingon, tahimik lang ako. Hindi ko kinakampihan si nanay, pero hindi ko rin alam kung ano ang dapat kong gawin. Kung hindi siya kamag-anak, madali lang sana, pero nanay ko siya. Paano ako magpapataas ng boses? Paano ako magiging malupit sa kanya? Bumuntong hininga ako, naiintindihan ko. Pero ang pag-intindi ay hindi nangangahulugang tinatanggap ko. Hindi pa tayo 1 taon na kasal. Ang pagmamahalan natin ay hindi pa sapat upang takpan ang lahat ng sakit, honey. Hinawakan ni Jose ang aking kamay. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming araw na katahimikan. Nanginginig ang kanyang kamay. Ano man ang kailangan mo, gagawin ko, nakikiusap lang ako na huwag mo akong iwanan. Lumingon ako at tiningnan siya. Ang kanyang mga mata ay tapat. At mayroon itong kaunting kawalan ng pag-asa. Hindi kita iiwan. Ngunit kung mangyari itong muli, hindi na ako magpapatawad pa. Ang isang pamilya ay hindi maaaring maging perpekto kung isa lang ang nagsisikap. Tahimik kaming dalawa ng matagal. Ang hangin ay humihip na nagdadala ng mahinang amoy ng bulaklak. Ngunit ang puso ko ay mabigat pa rin na parang isang malaking bato. Dahil alam ko, gaano man katapat ang paghingi ng paumanhin, ang adiksyon, lalo na ang pagsusugal, ay hindi madaling iwanan. At ang kutob ko ay nagsasabi sa akin na hindi pa ito ang huli. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, biglang nagbago ang saloobin ng aking biyenan. Hindi na siya nagbanggit pa ng pautang o pera. Tuwing umaga ay maaga siyang gumigising upang magluto, malinis, at maasikaso. Madalas siyang nakasuot ng damit na may kulay kape, at nagrosaryo, at pumupunta siya sa simbahan na malapit sa bahay. Sino man ang makakita sa kanya ay mag-iisip na siya ay naging ibang tao, tahimik, mahinahon, at malumanay. May isang pagkakataon pa nga na pag-uwi ko mula sa trabaho. Inabot niya sa akin ang isang kahon ng tinapay na ginawa niya mismo, at ang kanyang boses ay malumanay na parang lulabi, tikman mo, anak. Ginawa ko ito ngayon, natutunan ko sa simbahan. Masarap ito. Matamis lang at malamig sa tiyan. Kinuha ko ang kahon ng tinapay, umiti at tumango, ngunit sa loob-loob ko ay may kakaibang pakiramdam. Hindi ko maintindihan kung bakit, ngunit hindi ako masaya. Naramdaman ko na parang malamig. Ang kanyang katahimikan, ang hindi pangkaraniwang pagiging masunurin na yon, para sa akin ay hindi isang tunay na pagsisisi. Ito ay parang isang ulap na tinakpan ang isang nasunog na bukid. Sa ilalim ng kapayapaan na yon, may pakiramdam ako na may isang bagay na naglulupit. Si Jose naman ay parang gumaan ang pakiramdam nang makita niya ang pagbabago ng kanyang ina. Nagsabi pa nga siya sa akin ng may tuwa. Nakikita mo ba kung gaano kaiba si nanay nitong mga nakaraang araw? Kahapon tinanong niya ako kung gusto kong sumama sa kanya sa simbahan. Sinabi pa niya na mag-enroll siya sa Buddhism class para sa mga matatanda. Ngumiti ako, sinusubukang huwag sirain ang mood ng aking asawa. Ngunit sa loob-loob ko, maingat ako. Ang aking instinto ay nagsasabi sa akin na huwag agad maniwala, huwag masyadong lumambot kaagad. Lihim akong nagsimulang mag-obserba sa mga gawain ng aking biyenan. Sa tuwing lumalabas siya ng bahay, tinitignan ko ang orasan. Sabi niya, pumunta siya sa simbahan, ngunit may mga araw na umalis siya ng 9:00 ng umaga at umuwi ng halos 3:00 ng hapon at mukhang pagod. May mga araw na may amoy pa nga ng sigarilyo sa kanyang damit. Nagtanong ako sa kanya ng maayos, Nay, ang tagal niyo po sa simbahan. Anong selebrasyon ngayon at huli kayong umuwi? Ngumiti lang siya ng bahagya, ay, marami kasing tao ngayon, medyo matagal akong nagdasal at kumain ng vegetarian meal kasama ang mga madre. Wala akong sinabi pa, ngunit nagsimula akong magduda.
Isang Sabado ng hapon, habang si Jose ay nasa overtime, nagpanggap ako na pupunta ako sa bahay ng isang kaibigan, ngunit sa totoo lang. Tahimik akong umupo sa isang maliit na coffee shop malapit sa aming bahay, at nag-obserba mula sa malayo. Pagkatapos ng 1:00 ng umaga, nakita ko ang aking biyenan na lumabas ng bahay. Suot ang damit na may kulay kape, may hawak na isang cloth bag, at naglakad patungo sa kanto. Tumayo ako, tumawag ng motorcycle taxi, at lihim na sumunod. Lumingon siya sa isang eskinita. At hindi siya pumunta sa direksyon ng simbahan, lumiko siya sa isang bahay na may karatula na nakasabit, tindahan ng inumin, kape, at baraha para sa libangan. Natigilan ako. Pagkatapos ng higit sa 3 oras, lumabas siya, namumutla, at ang kanyang paglalakad ay parang pagod na pagod. Yumuko ako upang hindi niya ako makita, at ang puso ko ay parang nasusunog. Ang lahat ng aking pag-asa, ang lahat ng maliit na tiwala na sinubukan kong hawakan, ay gumuho ulit. Umuwi ako bago siya, tahimik na nagbuhos ng tubig at naghihintay sa sala. Nang pumasok siya, tiningnan ko siya. Nagulat siya nang makita niya ako, at pagkatapos ay pilit siyang umiti. "Oh, hindi ka ba pumunta sa kaibigan mo?" Hindi ako sumagot, mahinahon lang akong nagtanong. "Marami po bang tao sa simbahan ngayon, Nay?" Nagkislap-kislap ang kanyang mga mata. "Ay, marami, napakakapos din." Tumayo ako at tiningnan siya ng direkta sa kanyang mga mata. "Sinundan ko po kayo buong umaga. May gusto pa po ba kayong sabihin?" Ang mukha ng aking biyenan ay namutla. Umupo siya sa upuan, at tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang 2 kamay. Walang luha, tahimik lang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nasaktan tulad ng dati. Naramdaman ko na parang galit ako. Nagpatuloy ako, "Hanggang kailan niyo po ako lolokohin? Noong nakaraan, pinatawad ko kayo at nakiusap ako na huwag ninyong gawin ulit. Pero ipinagpatuloy ninyo pa rin. Ngayon nagpapanggap kayong pumupunta sa simbahan, sinungalingan niyo ang asawa ko at ang tatay ko. Niloko ninyo ang lahat. Naiisip ba ninyo ang magiging resulta?" Walang sinabi ang biyanan ko, nanginginig lang siya. Tumayo ako ng tuwid at ang aking boses ay kalmado ngunit malamig. "Pakinggan niyo ako. Mula ngayon, hindi na ako mananahimik. Sasabihin ko na ang lahat sa tatay niyo at kakausapin ko na rin ang asawa ko. Kung kailangan, sasamahan ko kayong magparehab. Hindi kayo maaaring manatili sa bahay na ito at patuloy na sirain ito." Nang gabing iyon, umuwi si Jose. Ikinuwento ko ang lahat sa kanya. Sa simula ay hindi siya naniwala. Ngunit nang ipinakita ko sa kanya ang larawan na kinuha ko sa harap ng bahay sugalan, natigilan siya. Walang sinabi, tahimik lang siyang umupo, at hinawakan niya ang kanyang ulo. "Nanay. Bakit ganyan si nanay?" Inulit niya ang pangungusap na iyon ng 3 beses, na parang isang batang inabandona sa isang kakaibang bukid. Inilagay ko ang aking kamay sa balikat ng aking asawa. "Paumanhin dahil hindi ko sinabi sa iyo ng maaga, ngunit sa tingin ko, kailangan nating magdesisyon ng seryoso. Hindi na tayo maaaring magpatuloy sa pamumuhay sa isang bahay na puno ng kasinungalingan." Itinaas ni Jose ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay namumula. "Tama ka. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magiging malambot pa. Hindi dahil nanay ko siya ay hahayaan ko na sirain niya ang lahat." Pagkatapos na mabunyag ang lahat, ang buong pamilya ay pumasok sa isang mas matinding tensyon. Ang atmosfera sa hapunan ay malamig na parang yelo, walang nagsasabi ng higit sa 3 pangungusap. Ang aking biyenan ay parang isang anino, buong araw na nagkukulong sa kanyang kwarto. At lumalabas lang kapag talagang kinakailangan. Ang lahat ng pagiging malumanay at maamo noon ay naging isang pilit, na nagpapadama sa sinumang nakakakita nito na pagod sila. Wala na rin akong lakas na hawakan ang anumang bagay. Sinubukan kong magpatawad, at sinabi ko sa sarili na kung magsisisi siya, babalik sa dati ang lahat. Ngunit nagkamali ako. May mga tao na kapag nalubog na sa isang maling gawain, ang pagsisisi ay isang pansamantalang pagganap lang, hanggang sa susunod na pagkakamali. Si Jose ay naging nakakatakot na tahimik. Hindi na niya kinakampihan ang kanyang ina, ngunit hindi rin niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Namumuhay siya na parang isang taong nasasakal ng isang masakit na katotohanan. Na walang lakas na lumaban. Alam kong mahal niya ang kanyang ina, ngunit mas lalo siyang nasasaktan. Nang gabing iyon, pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho,
Nakatulog ako sa gitna ng mahinang tunog ng ulan sa labas ng bahay. Halos 2:00 ng umaga, nagising ako dahil kailangan kong umihi. Nang dahan-dahan akong bumaba sa hagdanan. Napansin ko na wala si Jose sa tabi ko. Tiningnan ko ang buong unang palapag at wala siya roon. Nang dumaan ako sa kwarto ng biyenan ko, natigilan ako. Ang pinto ay hindi nakasarado ng mahigpit. May maliit na puwang na nagpapahintulot sa liwanag ng dilaw na ilaw na makalabas. Lumapit ako, balak kong tawagin ang aking asawa. Ngunit bigla akong natigilan nang marinig ko ang humahagulgol at walang pag-asang boses ng biyenan ko. Anak, nakikiusap ako sa iyo. Tulungan mo ako sa pagkakataong ito. Kung hindi natin babayaran ang pera, hindi nila tayo titigilan. Binantaan nila na babasagan nila ng bato ang ating bahay. Nangangako ako, talagang nangangako ako na ito na ang huling beses. Natigilan ako at mahigpit kong hinawakan ang aking mga kamay. Pagkatapos, narinig ko ang boses ni Jose na pagod na wala na akong pera. Magsasabi ako ng totoo, ang lahat ng sweldo ko. Ang bonus ko, ibinigay ko na sa asawa ko. Tinanong ko siya kung pwede akong manghiram pero hindi siya pumayag. Nagulat ako. Kung gayon, nagtanong siya. Hindi ako pumayag. Hindi dahil kailangan niya, kundi dahil sa utos ng kanyang ina. Nagsalita ulit ang biyenan ko, oras na ito ay mas mahina at mas tuso, kung gayon. Kumuha ka na lang ng ilang singsing na ginto ng asawa mo. Siguro, hindi niya na matatandaan kung ilan ang mga yon. Isa lang ang kailangan at pagkatapos ay ibabalik ko ito, hindi niya malalaman. Nalito ako na parang sinampal ako ng malakas. Ang bawat salita ay parang isang malamig na kutsilyo na nakabaon sa aking puso. Hindi ako makapaniwala na ang nanay na nangako na ituturing akong parang anak, ang asawa na nangako na poprotektahan ako habang buhay. Ngayon ay nagkakasabwat upang magnakaw ng aking mga ari-arian sa gabi, parang mga karaniwang magnanakaw. Hindi ko na kayang tiisin pa. Itinulak ko ang pinto at pumasok. Nagulat ang biyenan ko na parang nakakita siya ng multo. Natigilan si Jose at namutla ang kanyang mukha. Tiningnan ko sila ng direkta at ang bawat salita ko ay parang yelo, nanay. Mayroon bang nanay na nagtuturo sa kanyang anak na magnakaw sa kanyang asawa? Nautal ang biyenan ko, ikaw narinig mo ang lahat. Umiti ako, isang mapait na ngiti, hindi, nay. Hindi ako nakikinig. Narinig ko ng malinaw ang bawat salita. Pinipilit niyo ang asawa ko na nakawin ang mga alahas na bigay sa akin noong kasal. Mga bagay na dinala ko mula sa bahay ng aking mga magulang na sumisimbolo sa mga alaala, tiwala, at respeto ng pamilya ko para sa pag-aasawa na ito. Tumayo si Jose, sinusubukang lumapit sa akin. Maria, pakinggan mo ako. Umatras ako, mayroon ka pa bang sasabihin? Na isa lang yon? Na nahihirapan ang nanay mo? Alam mo ba na ang bawat piraso ng alahas na yon ay bunga ng pagod ng aking mga magulang sa buong buhay nila upang maibigay sa akin bilang manugang sa inyong pamilya? Ngayon, itinuturing ako ng nanay mo na isang safety deposit box at ikaw naman ay tahimik lang habang binubuksan niya ito. Nagpanik ang biyenan ko, nagkamali lang ako sa sinabi ko. Natakot ako kaya nag-isip ako ng masama, sinabi ko lang iyon pero hindi ko naman kinuha. Tinitigan ko siya. Sa unang pagkakataon, sumigaw ako, pero naisip niyo iyon. At ikaw, Jose? Hindi ka ba nagprotesta kahit isang salita man lang? Yumuko si Jose. 1 segundo, 2 segundo at bigla niyang sinabi, manugang ka. May responsibilidad kang tumulong sa pamilya sa panahon ng kahirapan. Naging mabait si nanay sa'yo, hindi ka niya pinagawa ng anuman, ano naman kung tulungan mo siya ng kaunti. Tumawa ako. Pagkatapos ay umiyak. Kaya dahil hindi niya ako pinaghugas ng plato, kailangan kong ibigay ang lahat ng gintong bigay sa kasal para bayaran siya. Sumigaw si Jose, sobrang over ka na. Paano ka magsalita sa nanay ko? Hindi pa ako nakakareact, biglang buo. Isang sampal ang dumapo sa aking mukha. Bumagsak ako sa sahig at nalito. Mainit ang pisngi ko. Masakit ang aking puso. Hindi dahil sa sampal, kundi dahil nabiyak ang aking puso sa libu-libong piraso. Hindi na ako umiyak. Tumayo ako, at ang aking boses ay kalmado na parang nakakatakot, salamat. Dahil sa iyo at sa nanay mo, naintindihan ko ang isang bagay, hindi ako kailanman naging manugang sa pamilyang ito. Isa lang akong ngigin na may bibig.
Pagkatapos, tumalikod ako at umakyat sa taas. Nag-empek ng aking mga gamit sa gitna ng katahimikan ng dalawang tao sa likod ko. Nang lumabas ako sa pinto, isa lang ang dala ko, isang maliit na maleta. Umuulan. At ang malamig na hangin ay humihip sa aking mukha, na nagpapaalala sa akin na ito ang katotohanan, hindi isang panaginip. Sumakay ako ng taxi at umuwi sa bahay ng aking mga magulang noong gabing iyon. Umupo ako sa balkonahe, at ang aking mga luha ay patuloy na umaagos. Kinabukasan, umupo ang aking ama sa tabi ko. Hindi siya nagtanong ng marami, isang pangungusap lang ang sinabi niya, kung gusto mong makipaghiwalay, igagalang namin iyon. Ngunit kung gusto mong manatili, handa akong sumama sayo. Yumakap ako sa aking ama at humagulgol ng malakas. Pagbalik ko sa bahay ng aking mga magulang pagkatapos ng halos isang taon bilang manugang, ang pakiramdam ko ay pamilyar at kakaiba. Pamilyar dahil ito ang aking tahanan noong bata pa ako, ang balkonahe na may sariwang hangin, ang kusina na mabango ng crab soup tuwing tanghali. Kakaiba dahil dumaan ako sa isang mahabang daan ng sakit, at bumalik na may isang kaluluwa na hindi nabuo tulad ng dati. Wala akong sinabi ko lang sa aking ina, pagod ako. Tumango siya. Hinawakan niya ang aking buhok at inilagay sa likod ng aking tenga, at tahimik siyang nagdala sa akin ng malinis at mabangong pajama. Wala siyang sinabing anuman. Siguro naintindihan niya na ang mga tahimik na luha na dumaloy sa aking unan noong nakaraang gabi ay sapat na upang sabihin ang lahat. Iba ang aking ama. Siya ay tahimik, mahinahon. At bihira siyang magpakita ng damdamin. Ngunit kinabukasan, pagkatapos kong magtimpla ng tsaa, umupo siya sa mesa, tumingin sa malayo at mahinang sinabi, alam ko. Ikaw ang pinakamasakit sa pamilyang iyon. Tumingin ako sa kanya, at parang nasasakal ang aking boses, hindi ko inasahan na magiging ganito ang lahat. Akala ko. Napakabait ng asawa ko at ng biyenan ko. Hindi ko rin inaasahan. Nang ikasal ka, hindi namin naisip pero ganyan talaga ang buhay, anak, walang kasiguraduhan. Ang mahalaga. Huwag mong mawala ang iyong sarili sa buhay ng ibang tao. Hinawakan ko ang kanyang mga kumukuyot na kamay at umagos ang mga luha ko. Pagkatapos ng mga araw na yon, humingi ako ng isang linggong bakasyon. Ayaw kong makipag-usap sa sinuman, pinatay ko ang aking telepono at hindi ako nag-online. Kailangan kong manahimik. Tuwing umaga, pumupunta ako sa balkonahe at tumitingin sa maliit na kalye sa harap ng aming bahay. Ang mga sasakyan ay dumadaan, ang mga tao ay nagmamadali, habang ako ay parang isang nasirang bagay na lumulutang. Hindi alam kung dapat ba akong huminto o magpatuloy sa paglipad. Ang aking ina ay laging mahinahon. Hindi niya ako inalo, hindi siya nagsalita ng mahaba. Tahimik lang siyang ginagawa ang lahat ng bagay. Minsan, marahan niyang hinahaplos ang aking buhok at sinabi, anumang nasira, maaari pang ayusin. Ngunit kung nasaktan ka pa rin pagkatapos itong maayos, kailangan mong matutong bumitaw, iyon ay isang paraan ng pagmamahal sa sarili. Narinig ko yon at parang masakit ang aking mga mata. Sa ika-5 araw, naglakas loob akong buksan ang aking telepono. Ang mga mensahe mula kay Jose ay napakarami, minsan ay napakaikli, paumanhin. At minsan naman ay isang mahabang talata na nag-i-explain at nagmamakaawa, umuwi ka na. Magbabago na ang nanay ko. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Hindi ako sumagot. Alam ko na kung sasagot ako sa sandaling ito, patuloy lang nahahaba ang sakit para sa aming dalawa. Hapon, dumating si Jose sa gate. Lumabas ang nanay ko at hindi niya ito pinapasok. Sinabi lang niya, hindi pa handa ang anak ko. Umuwi ka na, kapag gusto kanyang makita, tatawag siya. Narinig ko ang lahat mula sa loob ng kwarto, ngunit hindi ako lumabas. Hindi rin ako umiyak. Tahimik lang ako. Tumayo si Jose sa labas ng gate sa loob ng halos 1 oras, at pagkatapos ay tahimik siyang umalis. Nang gabing iyon, kinuha ko ang aking notebook at nagsulat ako ng isang maikling entry. Ang pahina ay medyo luma, at ang sulat kamay ay magulo, ngunit malinaw, sapat na ang pagtitiis ko. Nagmahal ako, nagtiwala. Nag-asa. Ngunit may mga hangganan na hindi maaaring lampasan. May mga tiwala na, kapag nabasag na, hindi na maaaring ayusin. Sa ika-7 araw, sumama ako sa aking nanay sa palengke. Nagulat ang mga kakilala ko nang makita nila ako, "Oh, Maria, umuwi ka ba para magbakasyon?"
Ang tagal mo na ring hindi nakikita. Ngumiti lang ako at mahinang sumagot, opo. Umuwi lang po ako para magpahinga. Bumili ang nanay ko ng gulay at isda at pagkatapos ay lumingon siya sa akin at mahinang sinabi, ano ang plano mo? Hindi maganda na matagal ka rito. Kailangan niyong mag-usap ng malinaw bilang mag-asawa. Tumango ako. Nang gabing iyon, umupo ako kasama ang aking mga magulang, babalik ako sa bahay ng aking asawa. Ngunit hindi na bilang manugang tulad ng dati. Babalik ako upang makipag-usap ng direkta kay Jose. Kung pipiliin niya pa rin ang nanay niya kaysa sa kanyang asawa. Kung iniisip pa rin niya na ako ay isang walang hanggang bangko, kung gayon ay magsusulat ako ng divorce paper. Tahimik ang aking nanay. Tumango ang aking ama, anuman ang iyong desisyon. Basta't mabuhay ka ng tahimik, nang hindi ka nalulungkot. Bago matulog, tumayo ako ng matagal sa harap ng salamin. Ang aking mukha ay maputla. Ang mga mata ko ay may itim na bilog dahil sa maraming gabing hindi ako nakatulog ng buo. Ngunit napansin ko, ang mga mata na iyon ay may lakas pa rin. Hindi ako bumagsak. Mayroon pa rin akong dignidad. At ang pinakamahalaga, naglakas loob akong umalis nang ako ay minamaliit. Mahigpit kong hinawakan ang aking mga kamay. Ano man ang mangyari bukas. Magpapatuloy ako bilang isang babae na hindi nalolokohin pa. Bumalik ako sa bahay ng aking asawa isang hapon na mahina ang sikat ng araw. Ang kalangitan ay parang galing sa isang gabi ng ulan. Ang lupa ay medyo basa, at ang puso ko ay hindi rin mas maganda, gulo at mabigat. Nang huminto ang sasakyan sa gate, tumayo ako ng tahimik sa loob ng ilang segundo. Ang bahay na inakala kong tahanan ay biglang naging kakaiba na parang sa ibang tao. Huminga ako ng malalim at sinabi sa sarili na kailangan ko lang maging malakas ng isang beses pa. Binuksan ni Jose ang pinto. Tumayo siya sa harap ko, mas payat, magulo ang buhok, at malalim ang mga mata na parang dumaan sa maraming gabing walang tulog. Nang makita niya ako, natigilan siya. At walang sinabi, umatras siya, iniiwasan ang aking tingin. Hinila ko ang aking maleta at pumasok, nang walang anumang pagbati. Ang bahay ay tahimik na parang nakakatakot. Ang biyenan ko ay nagbabasa ng dyaryo sa sala. Nang makita niya ako, ibinaba niya ang dyaryo, at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, umuwi ka na. Tumango ako ng bahagya, opo. Umuwi po ako para mag-usap ng malinaw. Wala na siyang sinabi pa, sinenyasan lang niya ako na umupo. Si Jose ay nakasandal sa isang poste, hindi naglakas loob na tumingin sa akin. Ang biyenan ko naman ay umiwas mula nang dumating ako, at hindi siya lumabas ng kanyang kwarto. Bumuntong hininga ako at dahan-dahang nagsalita, hindi ako bumalik para bumalik sa dati ang lahat. Bumalik ako upang sabihin ang huling salita. Tumango ang biyenan ko at tahimik na nakinig. Lumingon ako kay Jose, gusto mo pa bang ipagpatuloy ang pag-aasawa na ito? Marahang tumango si Jose. At ang kanyang boses ay parang pumutok, gusto ko. Alam kong nagkamali ako, nagsisisi ako. Tiningnan ko siya at ang aking boses ay matigas, kung gayon mula ngayon. Hindi ka magbibigay sa nanay mo ng kahit na anong pera nang walang pahintulot ko. Ang lahat ng gastos ay kailangang maging malinaw. Ang mga gintong bigay sa kasal, mga alahas, mga savings. Ilalagay ko sa bangko sa pangalan ko. Ayaw ko nang makita ulit ang nanay na nag-udyok sa'yo na magnakaw sa asawa mo. Namula si Jose at yumuko, pumapayag ako. Lumingon ako sa aking biyenan. Tatay, umaasa akong magiging saksi kayo sa mga bagay na ito. Kung pangako lang, hindi mangyayari ang nangyari noong nakaraang araw. Tumango siya at tiningnan ako ng malalim sa aking mga mata. Gagawin ko ang aking tungkulin bilang matanda sa bahay. Nagkamali ako na pinahaba ko pa ang mga bagay. Hindi na kita hahayaan pang magdusa mag-isa. Hinawakan ko ang aking mga labi. Sa huli, tumayo ako at nagsalita ng tuwid, mananatili ako rito sa loob ng ilang panahon. Kung mangyari ulit ang anumang bagay, magsusulat ako ng divorce paper, nang walang babala. At walang karagdagang pagkakataon. Tumango ang biyenan ko. Tahimik si Jose. Ang biyenan ko ay hindi pa rin lumalabas. Nang gabing iyon, nag-empeke ako sa aming kwarto, nilock ko ang aking closet. At dinala ko ang lahat ng aking alahas at mga dokumento sa bahay ng aking mga magulang para pansamantalang itago. Hindi na ako tanga. Kailangan kong tiyakin na kahit masira ang pag-aasawa na ito,
Mananatili pa rin sa akin ang sarili kong mga ari-arian. Gusto ni Jose na makipag-usap, ngunit tumanggi ako, pagod ako, kailangan ko ng oras. Tumango siya at tumalikod. Ang kanyang mga mata ay malungkot, ngunit hindi na ako malambot tulad ng dati. Sa mga sumunod na araw, ang atmosfera sa bahay ay naging mas hindi maganda. Ginawa ko ang aking tungkulin sa pagluluto, paglilinis at pag-aalaga sa aking asawa, ngunit lahat ay tahimik lang. Walang nagsasabi ng kahit isang salita. Ang biyanan ko naman ay namumuhay na parang nakakulong. Hindi siya naglakas loob na lumabas, at hindi siya naglakas loob na tumingin sa akin. Siguro alam niya na sa pagkakataong ito, hindi na ako ang mabait na manugang na madaling mamanipulahin. Si Jose ay nagbago ng malaki. Umuwi siya sa tamang oras, maagang umuwi, walang inuman, walang pag-uuwi sa barkada. Ngunit nakikita ko pa rin siya na parang isang walang kaluluwang katawan. Siguro nahihiya siya, o siguro natatakot siya na baka mawala niya talaga ako. Makalipas ang isang linggo, biglang kumatok ang biyanan ko sa aming kwarto. Maria, paumanhin. Nakaupo ako sa harap ng aking study table at hindi ako lumingon. Alam kong nagkamali ako at pinahirapan kita. Gusto ko lang malaman mo na hindi kita kinamumuhian. Naimpluwensyahan lang ako. Nangangako ako na hindi na ako magsusugal kailanman. Lumingon ako at tiningnan siya. Namumula ang kanyang mga mata at payat ang kanyang katawan. Nay, hindi na ako nangangailangan ng mga pangako. Kailangan ko na ng gawa. Kung gusto ninyong magbago, ipakita niyo sa akin sa bawat araw na lumilipas, huwag kayong magsalita. Dahil pagod na ako sa mga pangako. Tumango siya at umalis. Ang pinto ay nagsarado ng tahimik. Alam ko, isang mahabang daan pa ang kailangang daanan para magpatawad. Hindi madali ang magpatawad. At ang makalimutan ay mas mahirap pa. Ngunit naglakas loob akong bumalik upang harapin ang lahat, upang linawin ang mga hangganan, upang kontrolin ang sarili kong buhay. Para sa akin, iyon ay isang malaking pagbabago. Sa gitna ng kadiliman ng mga araw na ito, isang bagay lang ang hinihiling ko, kung hindi tayo maaaring magmahalan ng tunay, kahit man lang ay mamuhay tayo ng may respeto sa isa't isa. Nagsimulang magbago si Jose mula nang ibinigay ko ang malinaw na kondisyon. Parang namumuhay siya sa serye ng mga araw ng pagbabayad sala. Tahimik, walang inuman, walang mga kaibigan. Umuwi sa tamang oras at tumutulong sa pagluluto at paglilinis kasama ko. Ang mga bagay na hindi niya ginagawa noon, ngayon ay ginagawa niya ng maingat at nag-aalala. Na parang sa isang maliit na pagkakamali lang ay mawawala niya ako habang buhay. Nakikita ko ang kanyang pagsisikap, ngunit hindi madaling gumaling ang aking puso. Ang sampal noong araw na iyon, kahit isang beses lang, ay parang isang kutsilyo na humiwa ng malalim sa aking tiwala, na nag-iwan ng isang peklat na hindi pa gumagaling. Isang gabi, habang nagtutupi ako ng damit sa aming kwarto, pumasok si Jose. May hawak siyang baso ng mainit na luya, inabot niya sa akin at umupo sa upuan. Tahimik siya ng matagal bago magsalita, paumanhin. Hindi ako sumagot. Alam ko na ang isang paumanhin ay hindi sapat upang mabayaran ang lahat ng iyong dinanas. Ngunit sa bawat araw na kasama kita pagkatapos ng nangyari, gusto kong magsimula ulit. Itinaas ko ang aking ulo, ang aking mga mata ay kalmado, ang magsimula ulit ay madali, ngunit ang burahin ang lahat ng nangyari ay imposible. Yumuko si Jose, hindi ko inaasahan na makalimutan mo. Umaasa lang ako na bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon na magbago. Tiningnan ko siya at nagtanong ako ng isang tanong, kung baligtad ang sitwasyon. Kung ako ang nahuli na nagnanakaw sa aking asawa, kung ako ang nahuli na nag-uudyok sa nanay mo na nakawin ang iyong ginto, kalmado ka pa rin bang magsusori sa akin tulad nito? Tahimik siya. Naramdaman ko na parang masakit ang gilid ng aking mga mata. Hindi ko kailangan ng isang perpektong asawa. Kailangan ko lang na manatili kang may respeto sa akin tulad ng mga unang araw. Ngunit kapag nawala ang respeto na yon, ang lahat ng iba ay walang kabuluhan. Inabot ni Jose ang kanyang kamay, at hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit, alam ko. At gagawin ko ang lahat para makita mo na hindi ako katulad ni nanay. Tinupad ni Jose ang kanyang pangako. Sa loob ng 2 linggo, para siyang isang huwarang asawa. Tuwing gabi, umuupo siya sa tabi ko, nagbabasa kami ng libro, nanonood kami ng pelikula. Hindi niya binabalikan ang nakaraan, hindi niya binabanggit ang paumanhin.
At hindi niya sinisubukang gawin akong maawa sa kanya sa pamamagitan ng matatamis na salita. Tahimik lang niyang ginagawa ang mga bagay at iyon mismo ang nagpapalito sa akin. Isang araw. Habang nagluluto siya sa kusina, yumakap ako sa kanya mula sa likod. Ito ang unang pagkakataon pagkatapos ng ilang buwan na may gulo. Natigilan siya at dahan-dahang lumingon. Niyakap niya ako ng mahigpit. Pinatawad mo na ba ako? Tanong niya na parang nasasakal ang boses. Umiling ako, hindi ko alam. Ngunit gusto ko pa ring manatili sa tabi mo. At siguro, iyon na ang isang magandang simula. Niyakap niya ako ng mas mahigpit at wala na siyang sinabi pa. Sa ikatlong linggo mula nang magparehab ang biyenan ko, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa sentro. Kayo po ba si Ms. Maria, manugang ni Aling Mila? Opo, ako nga po. Bakit po? Gusto po sanang ipaalam ng doktor na mayroon siyang mga senyales ng kaunting depresyon. Bihira siyang makipag-usap, hindi siya kumakain ng maayos, at may tendensya siyang magkulong. Kailangan namin ang miyembro ng pamilya upang bisitahin siya at bigyan siya ng psychological support. Tahimik ako ng ilang segundo at pagkatapos ay sumagot, naiintindihan ko. Pupunta ako ngayon. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag. Siguro dahil sa tingin ko, kailangan kong tapusin ang serye ng mga tensyon na yon sa isang kumpletong paraan. Maging ito ay sa pamamagitan ng pagpapatawad o paghihiwalay. Hapon, pumunta ako sa sentro. Ang silid ng pagdalaw ay maluwag, malinis, at maliwanag. Ang aking biyenan ay nakaupo sa isang maliit na mesa sa tabi ng bintana, at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ngunit nang makita niya ako, bigla siyang umiyak, dumating ka talaga. Akala ko ay ayaw mo na akong makita. Umupo ako sa tapat niya, inabot ko sa kanya ang isang kahon ng gatas at isang maliit na pakete ng tinapay. Sabi ng sentro, hindi ka kumakain. Paano ka magkakaroon ng lakas upang magbago kung hindi ka kakain? Pilit siyang umiti at ang kanyang mga luha ay umaagos. Akala ko ay kung mawawala ako, magiging tahimik na kayo. Ngunit ngayon ko lang naintindihan na ang lahat ng sakit na idinulot ko, walang sinuman ang makakabura nito kundi ako mismo. Mahinang tumango ako, mabuti na lang at alam niyo iyon. Hindi ko kailangan na umiyak kayo at hindi ko na kailangan na magmakaawa kayo. Kailangan ko lang na gawin niyo ang tama sa sarili niyo. Kung gusto ninyong magbago, simulan niyo sa pamumuhay ng mas mabuti, hindi para sa iba kundi para sa inyo mismo. Tumango siya at nanginginig niyang hinawakan ang aking kamay, salamat, anak. Paumanhin dahil masyado akong naging ganid at nawala ang tiwala mo sa akin. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, umupo ako sa tabi ni Jose at ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Tahimik siyang nakinig. At pagkatapos ay hinawakan niya ang aking kamay, ikaw pa rin ang pinakamalakas na babae na kilala ko. Mahinang tumawa ako, hindi ako malakas. Nagsimula akong mapagtanto na ang nagpatatag sa akin sa buong gulo na yon, ay hindi dahil magaling akong magtiis, kundi dahil alam ko na kailangan kong mamuhay para sa sarili ko. Tuwing umaga pagkagising ko, tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin, walang makeup, walang palamuti, ngumingiti ako ng bahagya, bilang isang paraan ng pagpapatunay na nabubuhay pa rin ako. At ako pa rin ang sarili ko. Pagkatapos ng pagbisita ko sa biyenan ko sa sentro ng rehab, gumaan ang pakiramdam ko. Hindi ito nakangahulugan na pinatawad ko na siya, ngunit hindi na ako nag-aalala. Naintindihan ko na hindi ko kayang kontrolin ang sinuman, hindi ko kayang baguhin ang ibang tao, ngunit kaya kong kontrolin ang sarili kong buhay, at iyon ang pinakamahalaga. Ang aking trabaho sa opisina ay naging maayos na ulit. Pagkatapos ng isang panahon na nag-leave ako, dahil sa personal na dahilan, bumalik ako sa pagtanggap ng aking mga kasamahan. Ang aking boss, si Ms. Dahlia, ay tinawag ako sa opisina, at naglagay ng isang baso ng mainit na tsaa sa mesa. Maria, nakikita ko na may potensyal ka bilang isang manager. Gusto mo bang subukan ang posisyon ng team leader? Nagulat ako, Ms. Dahlia, akala ko po ay pipiliin niyo ang mas may karanasan. Umiti si Ms. Dahlia, ang karanasan ay isang bagay. Ngunit ang kakayahan na mag-handle ng trabaho, ang disiplina, at ang pagiging proactive, ang tatlong iyon ay nasa iyo. Naniniwala ako na pagkatapos ng lahat ng iyong pinagdaanan, alam mo na kung paano i-manage hindi lang ang trabaho, kundi pati na rin ang sarili mo at ang ibang tao. Na-touch ako. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang pagkakaroon ng tiwala ulit ay nagpapadama sa akin na hindi ako nabigo.
Opo, kung naniniwala po kayo sa akin, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Nang umuwi ako, ikinuwento ko kay Jose. Masaya siya na parang isang bata na nakatanggap ng regalo. Sabi niya, nakikita mo? Basta tumayo ka, magliliwanag ka ulit. Ngumiti ako at tiningnan siya, at ang aking puso ay lumambot. Ang Jose ngayon ay hindi na ang asawang walang pakialam o mahina. Alam na niya kung paano aminin ang kanyang pagkakamali, alam na niya kung paano maging responsable. At hindi na siya nagtatago sa likod ng dalawang salita na bulag na pagmamahal. Nang gabing iyon, hinawakan niya ang aking kamay habang naglalakad kami sa ilalim ng mga puno malapit sa parke. Maria, kung bibigyan ka ng pagkakataon na pumili ulit, papakasalan mo pa rin ba ako? Lumingon ako at pinatawa siya, mahirap sagutin yan. Dahil kung hindi kita pinakasalan, siguro ay mas mayaman ako ngayon at hindi ako nawalan ng higit sa 11,100. Tumawa si Jose, ngunit pagkatapos ay tumahimik siya. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ngunit hindi ko kailanman pinagsisisihan na minahal kita. Sayang lang dahil hindi natin alam kung paano pangalagaan ang isa't isa ng tama sa simula. Tiningnan niya ako. At ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pasasalamat, salamat dahil hindi mo ako iniwan. Tumingin ako sa langit kung saan ang buwan ay nagtatago sa likod ng mga ulap. Hindi ako nanatili dahil naawa ako. Nanatili ako dahil nakikita ko pa rin ang pag-asa. At kapag mayroon pa ring pag-asa, gusto kong bigyan natin ang isa't isa ng pagkakataon kahit ito na ang huli. Isang umaga sa gitna ng linggo, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa sentro ng rehab. Ms. Maria, binabati ko kayo, natapos na ng maayos ni Aling Mila ang kanyang programa sa rehab. Ang kanyang psychological indicators ay stable na. Maaari na siyang sunduin ng pamilya anumang oras. Ibinaba ko ang telepono at tumingin ako sa labas ng bintana. Kaya, talagang nagbago na siya. Hindi ako sigurado, ngunit alam ko, kung sa pangalawang pagkakataon na pumasok siya sa bahay, hindi na yon karapatan na mapatawad, kundi ang huling pagkakataon na mamuhay ng may respeto. Nang sunduin ko ang nanay, nagsuot ako ng puting blouse, malinis at simple, tulad ng aking pakiramdam noong sandaling iyon. Lumabas siya ng gate, mas payat, maikli ang buhok. At mabagal ang kanyang paglalakad. Nang makita niya ako, natigilan siya, at ang kanyang mga mata ay may luha, sinundo mo pa rin ako. Mahinang tumango ako, dahil ako ay isang mabuting tao. Pero, Nay, ang pagiging mabuting tao ay hindi nangangahulugang pagiging mahina. Mula ngayon, mamuhay kayo bilang isang bagong tao. Ayaw ko nang maging pasanin kayo sa sinuman, pati na rin sa inyong sarili. Wala siyang sinabi, tumango lang siya ng tahimik, at ang kanyang mga luha ay umaagos. Nang makauwi kami sa bahay, tiningnan ng biyenan ko ang nanay at isang pangungusap lang ang sinabi niya. Sa pagkakataong ito, hindi ko kailangan ang paumanhin mo. Kailangan ko na ipakita mo. Tumango ang biyenan ko at hindi siya nagpaliwanag. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama, niyakap ako ni Jose mula sa likod, at bumulong. Akala ko noon, ang malakas na babae ay ang marunong magsakripisyo, magtiis, ngunit ngayon. Naintindihan ko na ang pagiging malakas ay ang marunong bumitaw, mag-iwan, at mahalin muna ang sarili. Mahinang tumawa ako, hindi ako malakas sa simula, wala lang akong ibang pagpipilian. Kapag naitulak ka na sa dulo, kailangang maging sandalan ng sarili ang isang babae. Tahimik kaming dalawa. Sa labas ng bintana, ang buwan ay maliwanag at bilog. Na parang isang pagbati sa muling pagsilang ng isang babaeng nadapa, umiyak, ngunit hindi kailanman binitawan ang kanyang sarili. Isang umaga ng Hulyo. Malinaw ang kalangitan na parang isang malinis na salamin. Nakaupo ako sa balkonahe, may hawak na baso ng tsaa na may luya, at ang puso ko ay magaan na parang puting ulap. Matagal na panahon na ang lumipas na ganoon ang pakiramdam ko. Walang pag-aalala, walang pagkalito, walang mga tanong na, nagkamali ba ako, dapat ba akong tratuhin ng ganito? Napaulit-ulit sa aking isipan. Ang biyenan ko, pagkatapos ng halos isang buwan na pagbalik mula sa sentro ng rehab, ay parang nagbago na rin. Hindi na siya nagtatago ng telepono. Hindi na siya lumalabas ng palihim, hindi na siya nagdadahilan upang tawagin ang dating katulong para makipagtsismisan. Naging mas tahimik at maayos siya. Hindi mainit ang pakikitungo. Ngunit hindi rin siya tuso. Tuwing umaga nagtitimpla siya ng tsaa,
Inilalagay niya ito sa mesa at pagkatapos ay pumupunta siya sa likod ng bahay upang alagaan ang mga halaman. Hindi na siya nagbanggit pa ng pera. Tuwing hapunan, nilalagyan niya ako ng gulay sa plato, walang sinasabi. Ngunit minsan ay tahimik siyang tumitingin sa akin na parang mayroong isang tahimik na pasasalamat. Siguro, lahat ay maaaring magbago kapag sila ay naitulak na sa kanilang huling hangganan. Si Jose ngayon ang asawa na gusto ko. Hindi perpekto, ngunit tapat. Hindi masyadong matamis, ngunit sapat na upang maramdaman ko ang respeto. Nagluluto pa rin siya tuwing hapon. At tinatanong pa rin niya ako ng mga maliliit na bagay, pagod ka ba? Naging masaya ba ang araw mo sa trabaho? At ang pinakamahalaga, hindi na niya ginagawang dahilan ang nanay niya para saktan ako. May isang pagkakataon, habang nag-aampay ako ng damit, niyakap niya ako mula sa likod, at bumulong, kung iniwan mo ako noon, siguro ay isa akong lalaking namumuhay sa pagsisisi habang buhay. Lumingon ako, at hinawakan ko ang kanyang pisngi, at kung hindi ako naging malakas para umalis noon, siguro ay hindi ka rin matatauhan. Tumawa kaming dalawa. Isang ngiti na hindi na mapait tulad ng mga nakaraang araw. Nagsimula ako ng isang communication skills class sa isang community center. Minsan, nang nagbahagi ako sa grupo ng isang bahagi ng aking kwento, tumahimik ang lahat. Isang babae na nagngangalang Derice, na halos 10 taon na mas matanda sa akin, ay hinawakan ng aking kamay at umiiyak, "Maria, ikaw ay isang babae na hinahangaan ko. Hindi dahil sa nagtiis ka, kundi dahil alam mo kung kailan ka dapat tumayo." Umiti ako. Hindi ako nagmamalaki sa mga pinagdaanan ko, kundi nagmamalaki ako sa sarili ko dahil hindi ko hinayaan na mabaon ako sa mga ito. Pagkatapos ng klase na yon, nagsulat ako ng isang entry sa aking telepono. Ang isang babae ay hindi malakas dahil ipinanganak na malakas. Sila ay malakas dahil sila ay naging mahina at ayaw na nilang maapakan pa ng iba. Nagdesisyon kami ni Jose na huwag munang magkaroon ng anak. Isang desisyon na hindi nagustuhan ng maraming tao sa pamilya ng aking asawa, ngunit sa pagkakataong ito, matatag ako. Gusto ko na bago ako maging isang nanay, kailangang tiyakin ko na namumuhay ako sa isang ligtas, mabait, at makatarungang kapaligiran. Hindi ko kailangan ng isang bata na lalaki sa gitna ng galit at pagpapanggap, sinabi ko kay Jose isang gabi na nakahiga kaming dalawa, magkahawak kamay. Tumango siya. At ang kanyang mga mata ay malumanay, naiintindihan ko. Magkakaroon lang tayo ng anak kapag handa ka na. Walang sinuman ang maaaring pilitin ka, pati na rin ako. Ngumiti ako. At ang aking puso ay naging mainit na parang uminom ako ng isang baso ng mainit na tsaa sa umaga. Isang araw, biglang pumasok ang biyenan ko sa aming kwarto. May hawak siyang isang notebook. Nagulat ako, ngunit mahinahon akong nagtanong, "May kailangan po ba kayo?" Inilagay niya ang notebook sa mesa, at ang kanyang boses ay nanginginig. "Ito ang notes ng lahat ng pera na hiniram ko sa iyo mula sa simula. Alam kong hindi ko maibabalik ang lahat, ngunit ibinenta ko ang aking jade necklace, ibinenta ko rin ang aking singsing sa kasal. At nakalikom ako ng halos 1,776.80 milyong yen. Gusto kong ibigay sa iyo ito, upang kahit man lang sa usapang pera, wala na akong utang sa iyo." Natigilan ako. Hindi dahil sa halaga ng pera, kundi dahil hindi ko naisip na makakatanggap ako ng anumang compensation, kahit na simboliko lang, mula sa aking biyenan. Kinuha ko ang notebook at marahan kong hinawakan ang cover. Tinanggap ko po ito hindi dahil kailangan ko ang pera, kundi dahil gusto kong kilalanin ang nanay ko ngayon ay hindi na ang dating tao. Tumango siya at ang kanyang mga mata ay namumula. "Salamat dahil hindi mo ako ginawang isang tao na ayaw ko ring maging." Ako ay nadapa, nawala ng pag-asa, at gusto kong burahin ang lahat upang magsimula ulit. At ang pagbura na iyon ang tumulong sa akin na malaman kung ano ang hawak ko ngayon. Ngayon, nakatayo ako sa harap ng salamin, walang makeup, naglagay lang ako ng kaunting lipstick. Ngumiti ako. Isang ngiti na hindi na nagtatago ng sakit, kundi isang ngiti ng isang babae na nakalampas sa bagyo at pumasok sa init ng araw. Ako ay muling isinilang. Mga minamahal na manonood, ang kwento ni Maria ay nagtatapos, at sa parehong oras ay naintindihan natin ang isang bagay, walang sinumang ipinanganak na malakas, kapag dumaan sila sa sapat na sakit. Ang isang babae ay kailangang matutong tumayo, matutong mahalin ang sarili.
Ang buhay bilang isang manugang at asawa, minsan ay parang isang maaliwalas na hangin. Ngunit minsan naman ay isang mahabang bagyo na parang walang katapusan. Ngunit, basta't ang isang babae ay may lakas ng loob at dignidad, kahit na madapa siya, maaari siyang magpatuloy. Hindi nang may hinanakit, kundi nang may kalayaan at kapayapaan na higit sa lahat.